Manila. Ang pinag-uusapan ho natin yung panukalang snap elections sa gitna ho ng naglalabasan na sandamakmak ng mga flood control anomalies. Yun pong pagre-resign ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Makakausap po natin si Atty. Ariel Inton. Siya po ang Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Good morning po, Atty. Inton. Si Xander po at si Angel. Good morning! Morning, Atty. Sandra, Angel, magandang umaga sa ating taga-subaybay. Apo, Attorney, sa inyo po sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, tutol po kayo sa pagdaraos ng snap election kung walang electoral reform. Pwede po bang paki-explain po ito, Attorney Ariel? Well, opo, wala pong basihan po ang snap election unless magkakaroon tayo ng revolutionary government. Ha? Pangalawa ay kung ang mga tatakbo sila rin, no? Alam niyo naman ang election sa Pilipinas, pinagsasamantalahan ng kahirapan ng ating pong mga botante, no? Vote buying will still be rampant, no? Sila rin ang tatakbo, magkakaroon pa sila ng masasabi pa nila pag nanalo sila. Usually, kami pa rin ang gusto ng mga tao. Diba? Mm-hmm. So, delikado po yun. Pangatlo, anong posisyon ang gusto nating magkaroon ng snap election? Presidente, Vice President, mga senador. At pang-apat, sino kaya magre-resign dyan? Sino kaya papayag dyan? Diba? Tapos ano pang yung budget ng eleksyon? Preparado ba yung COMELEC? So marami pong dapat na tingnan, no? Sa amin mas maigi na masampahan ng kaso yung mga dapat sampahan dito sa flood control anomaly. Tama yung process. Pero pag overdue process, justice delayed na yan. No? Tama yung palakasin mo yung kaso mo, pero hanggang kailan natin papalakasin? Hanggang kailan natin ibibigyan ng pagkakataong bagot itong mga sangkot? Baka magkalimutan na yan at lumamig yung init. So, yan po yung ating mga concern. Opo, Attorney, ano ho sa palagay ninyo ang layunin ni Senador ni Alan Peter Cayetano para po kanyang ipanawagan yung snap elections? Wala po akong probably it's in good faith na talagang para sa kanya ay na rin siya. Aminado na siyang wala ng moral ascendancy ang gobyerno, lalo na yung mga elected public officials sa taong bayan. Kaya ang kanyang panukala, let's have a fresh start. Maaring ganon ang kanyang nais at dun siguro siya humuhugot ng kanyang suggestion. Ngayon, ang kapag binasa mo naman ang niya parang hindi nga sadya, parang iniisip lang niya na ano kaya kung ganito? Yan, ganun ang kanyang so he probably is just thinking out loud, ika nga. Ano po yung mga konkretong electoral reforms, Attorney Ariel, yung mga dapat unahin sa kasakali nga po na magkaroon po ng snap elections? Paibawasan natin yung mga binoboto natin. Ano pong ibig sabihin? Ay, nagsimula under the Constitution, 250 representatives sa House. Nadagdagan yan. No? Dahil create ng distrito. So, kapag wala nang matakbuhan yung mga politiko, they will create districts para dun tumakbo. They will create provinces para dun tumakbo. No? Kumbaga, sinajustify nila na madami na kasing tao na dapat pagsilbihan. Pero sa totoo lang,
tingnan natin yung record, no? Yung mga create na mga bagong distrito, sino nakaupo? Di sila rin. Asawa, Diba? kapatid. Oo. So, bawasan natin yan. Bawasan natin yung mga binoboto natin. Pangalawa, kailangan maging stricto talaga sa vote buying. Kasi mga nakaraang eleksyon, hindi lang rampant, talaga namang lantaran na. May mga buying station. Yung mga tao, alam na yun. May patawag sa ganito. Magkano ba magkakaroon Nakapila pa, no? Nakapila. Wala na, lantaran na yan. Dati itinatago yung vote buying. Ngayon, lantaran. Hanggang ngayon, wala pa tayong nababalitaan na nakulong dahil sa vote buying. Diba? Pero talaga namang talamak. So, ang dami. And if we will have an election as attorney, Senator Alan Peter Cayetano would want to suggest, then unahin natin electoral reforms. So, hindi tayo mag-e-election dito just because gusto natin ay binibigyan lang natin ng mandato itong mga magnanakaw kapag sila ulit ang nanalo. Opo. Sabi po ni Pangulong Bongbong... Possible din yan, ha? Possible din sila manalo. Sila ulit. Oo. Opo. Attorney Inton, ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung daw hong investigasyon sa mga flood control anomaly ay hindi raw po dapat madaliin. Ang kanyang terminolohiyo ay airtight. Yun mga kasong dapat daw pong maisampa. Alam mo nyo, sa prosecution, kapag ka nagsampa ng kaso sa fiscal level, no, meron na term, no, kung ilan araw dapat magkaroon ng investigasyon. Hindi pwedeng forever. Even sa court, no, pagka nasa husgado na yung kaso sa isang criminal case, sineset na nga ng husgado yung promulgation kaagad. Yes. Sa pre-trial pa lang, ito yung trial ninyo, ito, ilan araw yung prosecution, ilan araw yung defense, ito, babasahan ka ng hatol itong araw na to. In other words, may ganun schedule. Ngayon, kung ang gusto ng Pangulo airtight, sa dami ba natin na mga prosecutorial sa gobyerno, ilan yung mga nasa DOJ, ilan yung nasa ombudsman, no? Hindi pa ba nila kayang magkaroon ng isang airtight na kaso sa lalong madaling panahon? Ilan buwan, ilan taon para magsampa lang? Abay, justice delayed is justice denied na. Tama yun, na airtight. Pero hanggang kailan tayo airtight? Diba? Hanggang kailan? Kailangan meron tayong, sa araw na to, sasampa na yan. Kasi ngayon, attorney, parang... Kananiwang kaso, yun nga sinasabi ng mga tao, yung nagnakaw nga ng ganito lang, sinampa na agad Kulong na. Kulong na agad. Kasi may proseso naman talaga na gano'n. Dito, binibigyan natin ng overdue process na itong mga to it's not due process anymore. It's overdue. Sobra na. No? Ano mangyayari? Ano mangyayari na naman yan? Hanggat sa lumamig na, magkalimutan na, mawala na ng pag-asa taong bayan. Di ba? Kailangan, masampa niya. At sa ombudsman, nagsampa na nga ang DPWH secretary doon ng kasong kriminal sa ombudsman doon sa mga nasa DPWH. Meron na sinampa doon. Bakit hindi natin magaya yun? Ibig bang sabihin ng ating Pangulo, mahina yung kasong sinampa sa ombudsman? Na madali yun? Diba? Opo. So, it's tama yun na kailangan airtight. But when? Kailan?
Attorney, ano po yung nakikita niyong pinakamalaking hadlang para po sa mabilis na pagsasampa ng kaso laban nga dito sa mga opisyal na isinasangkot sa mga kaliwat ka ng flood control anomalies? Kapag ka linalakad, no? Kapag ka mayroong mga sacred cows na hindi dapat isama, yan ang isang dahilan. Pangalawa, yung mga natin, yung mga ebidensya ay kulang dahil hindi naman ilalabas, hindi hinahanap, ganyan mangyayari, no? As a lawyer, I still have faith in the prosecutorial bodies of the government. No? Mahuhusay yung mga prosecutors natin. Palagay ko naman, they can build up a case na airtight within a reasonable time. Saka, ano bang gusto nila do? Kailangan ba nila pirmado tong si congressman na ganyan? Let's have an example. Kailangan ba pirmado ni Saldi ko lahat yan? O pirmado ni dating speaker Romualdez, yung mga dokumento? Sa tingin ba natin, pipirma yan? Tsaka wala namang paper trail yun eh. Wala. Ang talagang dyan would be testimonial evidence. Yung mga, mga tumitestigo. Yung mga ilang congressman na nasangkot dyan, if we quote Senator Lacson, sabi niya mga 60 plus, sabi nila. At lumalabas naman, ito yung kanyang budget, 5 billion, ganyan. O ano naman ang dyan, sinasabi dyan, hindi naman akin lahat yan eh. In-insert yan dito, pero yan, para sa kay ganito, kay ganyan. Abay, lumabas na kayo. Otherwise, kayo lang madidemanda. Diba? Attorney, paano po yan? Nabanggit nyo na rin po si Senador Lacson, nagsabi po siyang hindi na siya tatayo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Abay, nasa kanya yun kung ayaw na niya. Hindi natin siya mapipilit kung sa tingin niya hindi na siya dapat ang sa Blue Ribbon, nasa kanya yun. Ang Kongreso naman, ang Senado, hindi naman husgado. No? Yan kaya sila nag-iimbestiga in aid of legislation. Pero ano nangyayari? Makikita natin yung mga biases nila doon. Di ba? At the same time, nababanggit na rin yung mga ilang senador na dapat sila nag-iimbestiga. Di ba? So, if he does not want to sit as Blue Ribbon chairman anymore, then probably somebody else may replace him, di ba? Attorney, hindi po ba dapat magkaroon ng parang special court para mas mapabilis? Kung sinasabi nga ng ating Pangulo na hindi dapat madaliin itong pagdinig sa mga kaso, pero dahil sa sense of urgency na itong ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa anomalya, dapat po ba may parang special court or special committee na siyang tututok? Ito lamang po yung kaso na kanilang hahawakan. Yung pong himayin natin. Yung pong investigation ng yung create na independent commission for infrastructure. Ang nangyari kasi dyan, nilahat na nilahat. Sabi nila, pati yung panahon ni Presidente Duterte, etc., lahat ng infrastructure. So, lumawak instead na mag-focus sa itong pinag-uusapan ngayon na flood control, lumawak yung scope. So nung lumawak mas marami ngayon yung kanilang tinatrabaho. So siguro ang maganda doon kapag naka-create na sila, na nakapag-recommend na sila, may mga recommendation na naman sila na sampahan, sampahan na kaagad, no? Ngayon, pagka nasampahan, isasampayan sa Sandigan Bayan, bahala po yung Sandigan Bayan dyan kung saan mararaffle na division. So, kung kailangan nilang special court for it, then may legal basis yun.
Kung meron man, then nasa kanila po yun. Kanila pong desisyon yun. Mm-mm. Pero ang importante, masampahan. Mhm. Yun ang ano. Hanggat wala pong nasasampahan, ang problema, itong mga pag nabasa, even ng Malacanang, sinasabi, hindi, innocent until proven guilty ang mga yan. Abay, hindi po. Oo. Wala pong, hindi, yung innocent until proven guilty, pagka akusado na siya. No? Pag akusado na siya, sabi sa konstitusyon, sa konstitusyon, hindi naman sinabi na a person is presumed innocent until proven guilty. Hindi yun ang sinabi ng konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, in all criminal prosecutions, the accused is presumed innocent until proven guilty. So, ibig sabihin, yung akusado, yun yung presumed innocent. Hanggat hindi ka akusado, hindi ka pa presumed, walang presumed innocent sa'yo. Kumbaga, hindi pa naman sila accused eh. Oo, hindi pa. Ngayon, ano karapatan nila? Yung due process nga, na kailangan may due process kasi sabi ng konstitusyon, all persons are entitled to due process. No? Hindi sila pwedeng walang due process kapag i-deprive ng liberty, and in which case, pag nakakulong, di ba? So, hindi mo masabi na, hindi, presumed innocent ako. Kaya hindi nyo pwede sabihin sa akin na ganyan. Hindi. Pag akusado ka na, yan yung nasa konstitusyon. Sa ngayon, Taiwan, even the president, sabi ng presidente, nakita ko sa isang isang interview niya, naniniwala siya na hindi mga inosente ilan dito, pero kailangan airtight ang kaso. So siya mismo, hindi na niya, galing hindi na sa siya naniniwalang inosente. So, where is that na sinasabi ng kanyang, ng Malacanang na innocent until proven guilty? Well, in fact, the president himself says he believes that many of them are not innocent. Opo. Siguro po, Attorney Ariel, pinakahuling mensahe nyo na lamang po sa mga tagapakinig natin na nag-aabang din ho dito sa kahihinatnan ng mga flood control anomaly investigation. Let us not lose focus dito. Huwag nating mahaluan ng politika itong talagang nais ng ating mga kababayan. Ang nais ng ating mga kababayan ay may managot dito sa malawakang katiwalian na nangyari. At tong katiwalian to naramdaman ng karaniwang tao kapag ka di ba, matagal nang may graft and corruption, pero ito naramdaman ng tao dahil yung pagka umulan mo ng malakas, bumaha, etc. So, yun damage sa bawat isa, yun perwisyo sa bawat isa, ramdam ng tao yun. Correct. No? Kaya, bumukas ang isipan ng maraming tao, even those who are not, sabihin natin, yung politically aware. No? They are aware of the graft and corruption na nangyari, rampant, no? Involving elected officials and involving high officials in the bureaucracy. Kaya ganon. Ngayon, ang nangyari, nahahaluan ng politika, we lose focus. And when we lose focus, then we will lose the war. The war against corruption. Kailangan hindi mawala doon ang focus natin. Okay, with that, Attorney, maraming salamat Thank po you, sir. sa inyong oras at panahon dito po sa aming program. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Attorney Ariel Linton po ang Pangulo at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Marami tayong napulot, no? Yung galing sa eksperto, galing sa abogado mismo.
Hindi pala pwede. Baka naman pwede. daw nga yung kanyang guni-guni lang pala ni ni, Alan. ni Senator Alan yung snap elections kasi hindi pala siya pwede. Or siguro parang ano lang niya, dahil out of na ano na siya na parang nag-depress na. Sabi nga ni dami nang nangyayari ngayon, walang napapanagot, 'di ba? Naintindihan natin yung airtight ng